Okay, good evening, good morning, good afternoon po sa inyong lahat. Nandito naman tayo, meron naman tayong another tutorial para sa ating mga ka-crafty. Actually, this is something that I made, okay, personally dahil gusto ko siya. And I'm gonna teach it sa inyo kung paano gagawin. Okay, mabilis ang mga tutorials. So, ganito po siya actually. It is a stand. Okay, so since nasa top kasi yung camera natin, so it is a stand. Pag naka-stand po siya, is ganyan siya sa front. Meron siyang parang lalagyan ng mga notes. Actually, loose na po itong notes na ginawa natin. Hindi na siya what do you call this? Hindi na siya naka-bundle. Hindi na siya naka-glue dito sa top because hindi na kailangan gawin yon dahil nga may lalagyan na tayo dito. And then, meron tayong pen holder. And then, pag tinalikod mo siya na ganyan, there's a calendar sa likod. Yan. Ito, naka-glue lang po siya dito. So, pinipil na to siya pag natatapos na yung per month. And you can throw it away. Dalawa po itong pwedeng gawin dito. Either gumamit po kayo ng photo paper na manipis or gumamit po tayo ng ordinary paper lang. As long as maganda naman yung pagka-print kasi ipipil naman siya. Pero ako, I chose to use ng photo paper para parang mas bright and mas maganda yung color and texture niya. And then, this one, yung pinaka-stand po niya, yung pinaka-lalagyan niya ng mga ganito, since isang paper lang ang ginamit ko dito, bali, meron po siyang photo top. Nilagyan ko siya yung glitter photo top because I want to. Ngayon, kung gusto niyo po lagyan ng ibang design ng photo top, pwede rin po. Ito po yung another version is Keroppi. Since favorite po natin yung green, Keroppi, ayan, lalagyan po ng ballpen, okay, tapos ito yung mga notes niya, okay, and then sa likod ay meron siyang calendar. So, included po lahat ito sa ating template. Pwede nyo po ito lahat na magamit. Okay, turuan ko kayo, nagtira pa ako, bali 3 design po yon, tinira ko tong isang design para maipakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Okay, first and foremost, we have this, yung first page niya, which is yung pinaka-base natin. Okay, so yung base natin, ginamitan ko to siya ng, I think it's 240, yes, 240 GSM. Ganito po ang ginamit ko, it's A-sub. So, since nasa Japan po tayo, anything po, from 200 to 300 GSM. Kasi, depende po sa printer nyo yan. Kasi yung iba, 200 GSM kaya ng printer. Pero, more than that, hindi nakakayanin. So, sa akin po, 240 pwede pa sa printer ko. So, ganito po yung ginamit ko. Actually, this is double-sided. So, kahit hindi po double-sided yung gamit nyo, kaya lang wala lang akong makita talaga na makapal na mga paper since nagliligpit na ako kasi nga uuwi na po kami ng Pilipinas. So, hindi ako makakita ng manipis-nipis ng konti sana dito or yung kahit wala man lang box sana para makatipid sa material. So, ito na lang ang ginamit ko. And then, for this, yung mga notes niya, bali, 3 page lang ang pendant ko kasi 12 po siya sa isang A4, 12, 24, 36. This is 36 sheets na. So, kapag 36 sheets, ganito na po siya kakapal. Kagaya yung ginawa natin kanina. Ganito na po siya. Ganito na po sila karami. Ayan, di ba? So, kung gusto nyo po mas marami, gawin nyo at least 5 pages ito, 6 pages, nasa inyo po. Refillable naman po ito. Okay, maganda po itong gamitin sa office or sa harapan ng telepono. Kasi, pwede ka mag-note ng number or something or, yun nga, let's say, kukuha ka ng kukuha ka ng isang note, tapos titignan mo yung date, kung may mga schedule ka or whatsoever. Pwede rin po itong gamitan ng post-it na ilagay nyo dyan. Kung may nabibili kayo, kahit yung mga ready-made, pwede naman. So, 3 pages lang ginawa ko. And I used here, I think this one, I used the paper one, 100 GSM na copy paper. Pero sa atin, ang tawag is bond paper. Okay. So, 3 pages ang pendant ko nun. And then, for the calendar, pwede rin pong kahit bond paper lang ang gagamitin sa calendar since ipipil naman yan siya. Okay. Kaya lang, I decided I want mine to be glossy and I do not want to put yung photo top. Pero gusto ko glossy pa rin siya na para yung color mas vibrant. Although ito po it's a vintage style. Kaya kahit sabi mong i-vibrant mo siya, hanggang dyan lang ang vibrancy niya talaga.
manipis to siya. Nabili ko lang siya sa Daiso. I think it's just 90 GSM or 100 GSM. 90 nga lang yata kasi parang mas makapal pa tong bond paper or halos parehas lang siya ng kapal. Okay? Pero mas vibrant lang kasi mas puti talaga siya. Ayan. And one-sided lang siya. Ito yung ginamit ko po para sa ating calendar. So, umpisahan na po natin ang pagbuo. Okay? So, along the way, I'm gonna guide you. Pero paminsan-minsan ay bibilisan ko po yung ating video. Try ko siyang i-edit. So, for this, gusto ko siya lagyan ng photo top. Since ang nandito sa pinakamalapit na sa gilid ko lang is ito. Ito na po ang ilalagay ko para pare-parehas na lang sila. Quaff, cold laminating film, photo top, glitter. Dahil ito ang pinakamarami ko. And sobrang dami talaga. Yung pinabili ko sa Pilipinas pa. Kaya ito ang gamitin natin. Yung iba tinitipid ko hanggang makauwi akong Pilipinas. So, yes. Ang hirap lang magbakbak ng ganito. Oh no, dumikit na eh. Ayan, so nalagyan na po natin ng photo top. After natin malagyan ng photo top, magkakat na po tayo. So, sabay-sabay ko na to silang ikakat para isahan na. Tapos, sabay-sabay tayo mag-glue and then sabay-sabay natin i-assemble. For this, gugupitin ko na lang siya para mas mabilis. Although, mas mabagal ako manggupit. Pero parang mas nakakatamad kung i-roller pa natin siya. Make sure pag nagugupit po kayo sa mga ganito, sa mga corners, nasagad po natin dun sa line yung gupit. Para hindi kayo mahirapan later on sa pag-fold. Yan, so naputol na po yung pinaka-base natin. Complete na siya. Before natin i-score, punta na muna tayo dito sa ating mga memo sheets. Kasi, hindi na pala kailangan. Ito palang unahin natin. Kasi I remember, diba nag-bind po tayo, nag-glue po tayo dito sa taas. So, kailangan kong unahin ito para habang pinapatuyo natin, doon natin i-assemble and putulin yung ibang dapat putulin. Pwede nyo na pong pagsabayin yan kung sure kayo na yung pantay naman yung nyo, yung pagkakaprint nyo. Kahit pagpatungin nyo na. Pwedeng gamitin ng gunting, pwedeng gamitin ng cutter, or pag nagmamadali, yung isa kong cutter na malaki is nandun sa anak ko na isa pa. So, nanay ko na mahilig din mag-craft. Kaya, pagtsagaan natin itong cutter natin na ganito. Pero kahit ganito lang to, effective naman. If nagtataka po kayo, ano po yung ginagawa ko, kinakat ko lang po siya para mabuksan yung corner. Kasi kapag ginanyan mo, diba, ang hirap niyang kumbaga yung hanapin talaga yung eksaktong lugar. So, as much as possible, yung corner niya nakadulo na. This one, meron pang konting ibubuga. So, diba, mas madali na siyang igitna. Like, for instance, dito, ayan, alam mo na, hindi na yan siya gagalaw.
para eksakto po ang pag-cut natin. Ayun, perfect. Diba? Sakto. Nakikita kasi natin yung corner niya. Hindi po nakaganyan yan. Ang hirap-hirap niyang isakto. So, na muna natin, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kompleto na po sila. And now, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, bundle natin ito. So, what I'm gonna do is, since mabilisan lang, kuha na lang tayo ng isa sa ganito. Then I have this. Diba? May mga clamp po tayo dyan. Kanya-kanya. Yung iba ginagamit lang nila yung simpleng paper clips. Lalo na pag ganito lang naman kalipis. Ako ganito po ang ginagamit ko. Gawa ng ayaw po yung madaming iniikot-ikot. One touch. If may ganito po ako makikita sa Lazada, ilalagay ko po yung link natin. Pero pag wala, sorry po. I think meron naman. Parang mga ganito rin. Kasi one touch po kasi talaga to siya. Ayan. Ayan. And habang pinapatuyo natin, inom mo tayong kape. Sarap. Habang pinapatuyo po natin, gupitin na natin to. Mga notes natin. Bali 3 pages po to, pinagpatong-patong ko na siya. Ito pong pagka-print ko na itong notes, actually, ano na siya, ayoko na kasi mag-borderless. Pwede po kayo mag-print ng borderless kung gusto nyo para sakto po siya. Kaya lang, nga, ang tagal kasi pag borderless. Tsaka at the same time, parang hindi ko siya, nagkakaroon ng dumi-dumi sa gilid. So, I decided wag nang i-borderless. Tapos, i-draft ko lang para mabilis. Actually, may ganito po tayong ruler. Pwede nyo rin pong gamitin ito kasi para mas safe. Kasi dati na ako nasugatan sa ganyan. Ayan na siya, mga ka-crafty. Diba? Dami na nating loose leaves. Okay, so patuyuin natin. Well, pinapatuyo. Ito as assembled, yung pinaka-base niya. So, kailangan muna natin itong i-score. Okay. Ang i-score po natin na lines is this one, this one, this one, and that one. Itong mga to, dito natin ilalagay yung mga naka-assemble. May nakalagay naman dyan, memo holder, pen holder, and the calendar. Ganon din po dito. Lahat po ng may lines, i-score natin. So, meron akong pang i-score. Actually, may kasama ito yung ganito. Kaya hindi ko gusto kasi masyado makapal. Pag gumamit po kayo nito, wag nyo pong idediretso ng ganon. Kasi actually, pang machine ito, I think pang Cricut po to siya.
Huwag pong gano'n kasi mabubutas yung papel. Kailangan medyo pa-side siya ng konti. Para smooth yung pagkahagod. Hindi siya mabubutas. Okay, the score is done. So, i-bone folder muna natin para lang ano. Pwede po kayong gumamit ng double-sided tape dito. Pero ako, mas gusto ko na itong ginagamit. Yung B7000. Just make sure, ididikit nyo siya kapag medyo tacky na. So, kailangan patuyuin ng konti. Huwag yung bagong apply. Kasi tingnan nyo kapag basa pa. Napakadali pa niyang kunin. Pero kapag yan, medyo nahangin na. Tapos yung parang tacky na siya. Meron na siyang parang mga spider webbings kapag hinila mo. Ibig sabihin, malapit na siyang kumapit. Okay. I just do that. Ayan. So, habang pinapatuyo natin to, okay. Ito naman. Ang pag-assemble po natin ito is ganyan lang. Tapos ganito, ganyan. Pero, para mas matibay siya, based sa mga, nasubukan ko na kasi dun sa una tsaka sa pangalawa, imbes na ito ang ipapasok natin na ganyan. Parang, ito muna, tapos ito. Para mag-i-interchange sila na ganon. Mas matibay siya, tsaka mas madaling idikit. So, ito sa loob po itong mga to. Pwede po kahit anong pandikit nyo dito. Kung gusto nyo, mas gusto nyo yung double-sided, go lang po kayo. Kung saan po kayo comfortable. Since ito nga, sabi ko sa inyo, hindi siya basta-basta dumidikit agad. Lalo na pag hindi pa siya tacky. Kaya ang ginagawa ko, dinidikit ko muna siya. Tapos sinayaan kong medyo parang natanggal ulit. Tapos ididikit ko siya ulit. So, didikit. Kaya matanggal konti para maging dry siya ng konti. Tsaka para ma-spread yung yung glue dun sa kabilang side kung saan siya ididikit. Ayan. Pag nag-start na po siya dumikit, actually super dikit na naman siya. Hindi na yung matatanggal. Kaya kailangan naman careful ka. Pag hindi mo naman minadali, pag madikit na siya, ay matutuyo siya na ganun. Ako minsan ginagawa ko dahil hindi na ng daliri ko is yan, didikit ko lang po dyan sa sa mat. Tapos pindot-pindutin lang natin. Ayan, masasara na yan. Didikit na yan. And then, kagaya po nung sabi ko sa inyo kanina, imbis na ito yung nasa loob, ito po yung gawin natin. Parang nagsara tayo ng box. Ito yung nasa labas. Pero it's really up to you kung ano po yung technique ninyo pagdating sa ganyan. Kung gusto ninyong mauna yung sa kabila, it's okay. Ako, mas gusto ko po na ganito siya. Ito na yung sa front. And then, this one, unahin po natin ito, isara. Na-try ko po dun sa una kong ginawa, na una ito, tapos itong dalawa nilagay ko. So, ang tendency, kapag naka-display na siya, nakikita nyo yung dito. Ayan, meron siyang parang tupi, nakikita nyo. Kaya, ang technique talaga na ginawa ko nung pangalawang beses is ito, dinikit kong ganyan. Tapos, inuna ko po yung dalawang side na nilagay. And then, ito. Para kapag ito po yung makikita sa front. So, kagaya nitong keropi, wala siyang fold na nakikita. Napakalinis.
Para hindi po tayo mahirapan, pwede po natin siyang ganyanin. No? Ayan. Ililay flat. Lay flat. Para ma-push natin. Tapos, ganyan na konti. Ayan. Push, 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 push. Gamitan ng ganito. Ayan. Tapos, yun po sinabi ko sa inyo kanina, una itong dalawang flaps ng left and right na ididikit natin. So, habang pinapatuyo natin, assemble na natin yung mga tapos na. Okay, this one. Ready na po to. Pwede na yan tumayo ng pagganito. So, unahin natin tong calendar. Then, diretso ko na pong dikit yan. Kung gusto nyo po ng double-sided. Pero, December kasi last month of the year na to. Siguro naman papalitan na natin to o baguhin lang natin yung calendar. Kailang may 2026 kasi nakasulat dyan. Tapos, idikit lang po natin dito sa may box. Kahit hindi po siya saktong-sakto. Basta diretso. Yun ang importante. Diretso siya. Ayan. Yan. Dikit na yung calendar natin. Ganyan muna natin para flat. Okay. So, habang pinapatuyo ang kalendaryo, ito naman ilalagay natin. So, ito naman, ang paglagay po ng glue dito lang. Mas madali po talaga ito pag double-sided. Lagay mo dyan, tapos makutin. Pero, yun nga, para sa akin, mas madikit ito. And parang mas tipid to siya, no? Daming laman eh. And then, ilagay mo po natin siya dito sa memo holder. Actually, dito sa memo holder tsaka sa pen holder, nakalagay po dyan, hindi siya sagad sa gilid. Pero kahit isagad nyo na po siya, okay lang. Parang mas maganda nga yung sagad siya eh. Kasi sumasakto lang. Ayun. So, didikit natin ganyan. Sa una, parang hindi yan pantay. Try po natin pantayin as much as possible. Kung double-sided, wala pong problema sa ganito. Nagkakaproblema po tayo sa ganito na nag-i-slip siya kapag glue ang ginagamit natin. Pag hindi pa tuyo. This one, ang likod po niya, yung may pinagdugtungan nito. Yun po ang ililikod natin. Ito naman ang ididikit natin dito. Ayan. Sakto po yan sa gilid. Sagad-sagad. Okay. So, patutuyuin lang po natin ng konti. Tapos, pwede na siyang gamitin. Ayan. Try natin ha. Kahit medyo basa pa siya. So, ganito po ang kakalabasan niya. Okay? Ang sa front niya. Di ba ang ganda ng kulay? Tapos ito, vintage. Yung mga notes natin. Shoot natin dito. Chong. Okay? Tapos yung basa pa kasi kaya medyo uga pa. Pero pag tuyo na po to, very, very sturdy siya. And then, what color of ball pen should we put? Yung pink is good, I think. See? Bagay po ang pink. Kasi yung color niya dito. And then, ganito siya sa harap. Ayan yung mga memo sheets niya. And then, pagtalikod dun sa likod, ayan, nandiyan po yung calendar ng mga flowery calendar. Ginamit ko rin po yung design na to dun sa isa nating desk calendar.
Tapos yan, tumatayo po siya. So, may tatlo po tayo ditong design. 1, 2, 3. Kailangan ko siyang iganyan, ihiga kasi hindi po nakikita sa camera natin. Ayan, ang cute nila, di ba? Ayan sila. Ganyan po ang itsura nila sa harapan. And then, sa likod, galin muna natin yung mga ball pens nila. Sa likod ay ganyan po sila. Which is may mga calendar. Ganyan po sila sa likod. May calendars. And then, yung mga notes naman nila, dito sa harapan, si Keropie po, ito po yung sa kanya. Keropie. Ewan ko baka sobrang liwanag na yung mga ilaw ko. Dalawang ilaw ko eh. Hindi ako makakita ng maayos. So, ito po. Sana nakikita nyo sa camera. Ito yung parang vintage style. Tapos, ito yung mga flowery. Bali, iba-ibang color po ito kasi kahit yung calendar natin is iba-ibang color siya. So, terno-terno sila. So far ngayon, 3 design pa lang po. General theme. Hindi ako naglagay ng Christmas theme. Kasi, for those who know, pag kalendaryo pong usapin, hindi po ako nagkagawa ng Christmas theme sa calendar. Because we don't want our calendar the whole year round na ang theme niya ay Christmas. Okay? Baka nasa March tayo. O kaya nasabi mo nasa July yung calendar mo tapos yung decoration niya may Santa Claus, di ba? Parang hindi po siya bagay. That's why pag calendar, I make sure hindi po ako gumagawa ng Christmas theme sa calendar. Pwede siguro yung December lang. Like this one, sa flowers, yung December, it's the Christmas flower ang nilagay kong design because it's Christmas. Sa February, more on mga pang Valentine's, May, June, September. Ayan, kung ano po yung mga flowers on that date na uso, yun yung nandyan. So, para at least kahit pa paano nasunod yung calendar natin sa theme ng taon. Hindi yung Santa Claus tapos nasa March ka graduation tapos Santa Claus, di ba? Or nasa July ka, August, summer tapos Santa Claus, di ba? So, yun po yung tatlo nating design. I hope magustuhan nyo po. And this is for subscribers only. Pero kung gusto nyo pong mabili ito, if you wanna buy this template from me, you can contact me in my Facebook account or you can go to the links that I'm gonna be putting at the comment section. I'm gonna be pinning them. Siguro meron po ako dyan na coffee links for the international users. Tapos, meron din tayong, maybe maglalagay din po ako ng rocket.ph na link or diretso na lang po kayo sa Facebook ko para diretso na lang po sa akin. Kasi may mga minimum po yung mga websites like rocket.ph kung magkano yung minimum na pwede mong ilagay na price. So, mas mahal po siya kung doon kayo bibili. Kasi may mga transaction fee kasi siya. So, kung gusto niyo mas mura, mag-direct po kayo sa akin. And also sa mga to the international users as well. I'm sorry, but I cannot give you the same price as how much I give to my followers in the Philippines because I'm gonna be converting from US dollars to Philippine peso and there's gonna be transaction fee. So I will be selling this on my coffee shop. On my coffee page in US dollars, but actually I think I'm gonna put a price on them because I have a uniform price of $3 per template. You can support me there. Please follow me there. Thank you very much and I hope you like this one. Thank you. Bye bye. God bless.